Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Good morning guys. Maraming nagtatanong sa akin, tsaka maraming nagpi-PM na bakit daw yung mga fry nila ay nauubos paunti-unti. Kahit yung bagong panganak pa lang yung breeder nila, nilipat nila yung mga fry nila. Tapos unti-unting nauubos yung mga fry nila. Kaya siyempre nanghihinayang sila, tsaka nadidiscourage sila. Tinatamad sila. Ito guys, sakto, meron na akong bagong panganak dito na breeder, yung pinost ko nung isang araw, ay nung kahapon. Meron ako sa inyong konting advice para hindi na maulit yung nangyari sa inyo. Para at least sa susunod, maa-adapt nyo na. Tapos, kumbaga, hindi na ulit kayo mamamatay ng mga fry. Kaya guys, tara, papakita ko sa inyo. Tsaka ito, ituturo ko rin sa inyo kung paano ba yung mga gagawin. At least, di ba, maagapan nyo na sa susunod. Tapos, yun, hindi na maulit sa inyo. Yun lang guys. Sige, pakita sa inyo. Good morning guys. Ito yung sinasabi ko sa video ko nung sa paano mapabilis lumaki yung mga fry. Yung sinasabi ko na guys na para hindi mamatay yung mga fry nyo o hindi maubos. Ayan o. Ayun sinasabi ko. After 1 day ng fry, ganyan na sila, nasa ibabaw na sila. Kumbaga malalakas na yung mga yan. Diyan nyo sila pwedeng ilipat pag ganyan na guys. O, di ba? After 1 day, iibabaw na yan sila. Tapos, kumbaga yung mga fry na yan, mga malalakas na yan, pwede nyo na ilipat yan. Ayan o. Kumbaga, ang tendency kasi guys, pag kakapanganak pa lang tas nilipat nyo agad, talagang malaki yung chance na mauubos yung fry nyo. Kasi mahihina pa yung mga yun eh, nag-a-adjust pa yun eh. Kahit sabihin yung inacclimate nyo sila, wala, mauubos at mauubos yun. Pero siguro, depende pa rin sa fry, depende pa rin sa pagkapanganak. Kasi, siyempre, alam nyo naman, parang tao din yan. Kung yung breeder, napapakain nyo ng masasarap yan. Pagka bago nung buntis pa lang, healthy yung mga anak nyan. Pero, yan talaga yung best, advice ko sa inyo. After 1 day, after 1 day ng fry, doon nyo sila ilipat. Para makakain sila ng sila-sila lang, hindi sila maaagawan. Kasi guys, kung sakali man napabayaan nyo sila dyan, mababansot yan. Kasi pag binigyan nyo yan ng pagkain, naagawan at aagawan lang yan ito mga breeder. Pagkapanganak pa lang yan, mga nasa baba pa lang yan, huwag kayo matakot na makain. Basta ang breeder, halimbawa nanganganak yung breeder, pakainin nyo na lang din ang BBS. Kasi kakain naman yun. Ang tendency lang kasi talaga guys, kaya yung mga breeder nangangain ng anak kasi gutom na yun. Kumbaga syempre kung ano yung maliit sa kanila, kakainin nila. Lalo sa albino guys, ingatan nyo yung mga albino kasi nangangain talaga ng mga fry yun, lalo pag gutom sila. Kasi yung mga albino guys, malalabo mata nun yung mga red eye. Malalabo kasi mata nun, kaya kung ano man yung maliit na gumagalaw sa kanila, makakain at makakain talaga nila yun. Kaya advice ko sa inyo, pag may gano'n kayo nanganganak, i-cage nyo na lang. Kaya dapat talaga, pakainin nyo rin sila para hindi nila kakainin yung fry nila. Ayan o, tingnan nyo o, di ba? Nakita nyo ba nang inakain? Di ba? Hindi. Siyempre, mga sanay na yan, mga breeder ko na yan. At least sa susunod, alam nyo na yung gagawin. After 1 day, bago nyo sila ilipat. Tapos dapat yung paglilipatan nyo sa kanila guys dapat yung may beneficial bacteria na. Yung tipong hindi siya stock water lang, dapat yung cycled na tubig. Yung tipong dati na siyang may isda para at least establish na yung beneficial bacteria doon. Kumbaga yung tubig noon masustansya na. Kumbaga quality na yung tubig. Diba? Ganun lang guys ang gagawin nyo para hindi maubos yung mga fry nyo ng paunti-unti. Mamaya ililipat ko na yan guys, samahan nyo ako. Guys, ganyan yung best example pag hindi nyo hiniwala yung mga fry sa mga breeder. As kunyari pinakain nyo. Ayan o, tingnan nyo. Binigyan ko yan ng BBS guys. Yun, kung titingnan nyo yan maliliit. Ayan yung mga maliliit. Binigyan ko sila ng BBS kasi hindi ko pa sila malilipat mamaya pa may pasok pa kasi ako Diba guys, ayan o. Imbis na sila kumakain yung mga BBS na yan, yung mga breeder yung kumakain. Although nakakatuka naman sila dyan guys kasi marami ako nilagay. Kaso syempre, imbis na para sa kanila lahat yan, putik na yan, inuubos na ito. Mga breeder, mapatay gutom. Imbis na sa kanila lang yan Napupunta pa tuloy sa mga breeder. Kaya dapat talaga maganda, after 1 day, malipat nyo rin para at least mabobooster nyo sila ng pakain. Guys, kakauwi ko lang.
Tara, samahan nyo ako. Lipat natin yung mga kal sa isang tank para may paglipatan na yung mga fry ko. Tara. Guys, bali ito yung ililipat ko. Ito mga isda na to, ilipat ko dito sa taas kasi mga napagpilian ko naman na yan. Kumbaga mga kal ko na yan. Para at least yung mga fry na nandun sa pinos ko sa mga tank ng breeder ko mailipat ko na. Kasi syempre halos 2 days na rin. Kailangan na nilang may separate para makakain na sila ng solo nila. Ayun sinasabi ko guys, kumbaga yun nga, para hindi maubos yung fry nyo, kailangan yung paglilipatan nyo sa kanila is yung dating may isda na siya. Kumbaga dating may isda na para establish na yung beneficial bacteria. Tapos, iwa-water change ko muna para safe. Kasi syempre, halos 2 days na rin yung tank na yan. Marami ng poop. Ayun, okay, kung makikita nyo guys, yung dami ng poop. Lilipat ko muna yan guys. Yan guys, all goods na. Wala nang laman. Bali, nalipat na natin lahat dito. Bali, dito muna sila hanggang 1 to 2 weeks yung mga fry dito sa 5 gallons na to. 5 gallons yan guys ha. Yan, dyan ako starting naglalagay ng mga fry guys sa 5 gallons. Para mas mabilis nilang makain yung mga ipapakain ko sa kanila. Yan, dyan muna sila hanggang 1 to 2 weeks. Water change ko na muna yan guys. Yan guys, all goods na. Na-water change ko na yan guys. Nalagyan ko na rin yan ng asin. Tara, huhulihin ko na yung mga fry guys. Tapos, para ma-acclimate na natin dyan. Tansya ko talaga guys. Mga 100 plus na naman tong fry na to. Ito pa naman yung exciting part. Yung mag-harvest ka na ng fry guys. Guys, mukhang wala na. Alright guys, nakuha na natin lahat. Ang dami, ang gaganda. Guys, ito. Pakita ko sa inyo guys. Grabe guys, oh. Project ko to eh. Kumbaga yung pairing na ito, pinroject ko guys. Grabe, ang gaganda. Ba guys, ang healthy nila. Ang lalaki nila guys. Ang lalaki ng fry. Tara guys, acclimate na natin. Yan, acclimate natin dito. Maselan kasi yung mga fry guys. Yan. Yung pa, yung pangatlo. Na tandaan nyo, dapat mag-acclimate kayo ng fry. Huwag nyo basta-basta ililipat lang guys. Kasi ang mga fry, masiselan yan. Konting bago lang ng temperature, tas nilipat nyo sila, patay yan. Mawawater siya agad yan guys. Ayan, oh. Dapat acclimate nyo muna kahit 15 to 20 minutes para sigurado. Yan, dyan na sila lalaki guys. Hanggang 2 weeks yan dyan. After 2 weeks, ilipat ko naman yan dito sa 10 gallons. Ganun lang, step by step lang. Palaki ng palaki yung lagayan nila. Para kahit papano guys, palaki sila din ng palaki. Kasi pag inayaan natin yan dyan ng hanggang 1 month, hindi lalaki yan. Mababansot yan. Kumbaga, yung growth nila, mabagal yung growth nila. Kaya dapat, sa maliit muna sila para yung mga pagkain na ibibigay natin sa kanila is mahabol nila or makakain nila. Kunyari, BBS. Ang BBS, mabibilis din yan eh. Siyempre, pag malaking lagayin nila, mahirapan sila kasi kakalat yun eh. Mahirapan sila makakain ng sunod-sunod. At least dyan, maliit lang, di ba? Yung madali lang makakain yung mga BBS. Alright guys, 15 minutes na nakalipas or lagpas na yata. Tara, pakawalan na natin yung mga fry. Para makasettle na sila sa bago nilang tirahan. Dahan-dahan lang guys ha. Yun oh. Dahan-dahan lang oh. Walang natira. Di ba? Ang gaganda ng mga fry na yan guys. Kasi pinroject ko yan eh. Maganda yung female tsaka male niyan. Kaya kaabang-abang yung paglaki niyan. Tingnan niyo, ito guys, ang ganda. Oh, ha? Mga quality redhead yan paglaki. Parang ganito yan guys, oh. Makita nyo ba? 1 week pa lang yan guys. Kita na ba yung mga solid? Ganyan yan guys.
Basta pepet lines, matic yan, sureball yan, magaganda yan. Joke lang. Pangit lang yung mga molly ko guys. Yan guys, bali yung tank ng fry nyo, i-water change nyo pa rin. Para nga kahit papano guys, yung water quality nila is malinis pa rin. Kumbaga, kada one day or 2 days, i-water change nyo. Para kahit papano guys, yung tank nila is mapalitan at mawala yung ammonia. Ganun lang guys. Basta sabi ko sa inyo, sahurin nyo lang ng timba para kung mahigop man yung mga fry is makukuha nyo pa rin tas hindi sila mamamatay guys. Kailangan pa rin yung pag-water change. Huwag kayong matakot mag-siphon ng mga poop nila. Kasi sasahurin nyo naman ng timba kahit mahigop sila. Okay lang kasi nakasahod naman. Ganun lang guys. Kumbaga, hindi porket nagbo-boost feeding kayo guys, mabilis nang lalaki yung mga fry nyo. Ang pinakamalaga pa rin yung water quality. Para talagang siguradong mabilis yung paglaki nila. 1 day to 2 days yan, pwede na yan. Water change kayo. Tulad nito guys, may nahigop na naman. Kailangan nyo talaga yun, water change. Para maiwasan lang yung ammonia spike, at least hindi yung mga fry nyo, hindi mauubos. Kasi may chance din nyo na mauubos yung mga fry nyo unti-unti. Dahil sa ammonia spike. Huwag kayo matakot na masaipon yung mga fry nyo. Basta sahurin nyo lang ng timba. Ayan guys, ayan yung sample. May higop sila ng siphon. Pero ang ginagandahan, nakasahod siya, di ba? Nasahod siya ng timba. Kaya madali niyo siyang makukuha. Di ba? Kukunin niyo lang siya, tapos balik niyo dun sa tank. O, di ba? Ganun lang guys. Pag winater change niyo yung mga tank ng fry niyo, sahodin niyo kahit mga 20 to 30%, okay na yun. Para at least, yung mga mahihigot ng siphon, masahod nyo ng timba, hindi naman yan mamamatay guys. At saka at least para yung mga tank ng fry nyo napapalitan nyo ng tubig, mas gumaganda sila. 1 day or 2 days water change kayo ng tank ng fry nyo para mas mabilis din yung growth nila. Ganun lang yung technique guys. Tapos sahurin nyo ng timba pag winater change nyo, para at least hindi kayo natatakot mag-siphon na mga poop kung pupuntahan man yun ng mga fry. Kasi minsan nilalapitan ng fry yung siphon Kasi syempre, may higop, di ba? Kaya dapat isahod nyo para at least makukuha nyo pa rin yung mga fry, di ba? Buhay pa rin sila. Oh guys, all goods na. Sabi sa inyo madali lang yung gagawin Basta sundin nyo lang yung sinabi ko para hindi na maubos tsaka mamatay yung mga baby fish nyo, yung mga fry nyo. Yun yung mga do's and don'ts, di ba? Para sa susunod, pag nagka-fry na ulit kayo, alam nyo na yung gagawin. Para hindi na kayo mangangapa, di ba guys? Ganun lang, share lang tayo ng knowledge guys, para at least matuto yung mga newbie natin dyan, yung mga gusto rin na mag-alaga ng isda, di ba? Ganun lang guys. Kung napanood nyo to, share nyo din sa iba para at least yung iba natin na mga tropa dyan, ng mga fish keeper, na mga newbie, alam na rin nila yung gagawin nila, di ba? Ganun lang guys. O bago ko nga pala tapos yung video, may mga nagpapa-shoutout na mga tropa natin dyan. Shoutout kay Butchog Aquatics. Salamat, bossing, sa pagsuporta. Shoutout kay King Leonard Paraiso. Shoutout kay Peyan Molis. At shoutout din kay Boss Kali Backyard. Boss, salamat sa pag-order sa akin, boss Salamat. Sana umorder ka ulit sa susunod. Matik, may freebies yan. Siyempre, lahat naman ng order sa atin may freebies, siyempre. O guys, kung nagustuhan nyo man yung video ko, pa-like and share naman. Tsaka subscribe na rin kayo para kumita naman ako. Joke lang. Subscribe nyo na rin ako guys.
para mas marami pa tayong video at saka mas marami pa tayong knowledge na may share sa fish keeping. O guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama!